Dito sa bayan ng Plaridel, sa lalawigan ng Bulacan at sa diocese ng Malolos, ang tradisyon ay patuloy na binubuhay ng komunidad ang makasaysayang prosesyon tuwing Semana Santa. Sa dokumentaryong ito, ating sisilipin ang kanilang kwento, ang kwento ng panata, debosyon, tradisyon na patuloy na pinapasa sa mga henerasyon dito sa bayan ng Plaridel. Ako po ay si Antonio Castro. Ang tawag sa akin dito sa Plaridel ay Boy o Kuya Boy. Pangalan ng aming magulang ay si Dr. Jesus Castro. Ang aming ina ay si Placida San Luis Castro. Ako po si Margarita Castro. Ang tawag po sa akin ay Titing. Ako po ang bunso sa anak ni Jesus at Placida Castro, or kilala ninyo siya as Vida Castro. Bumibisita po kami dito tuwing Holy Week o Semana Santa para mapanood at tumulong sa pag-ayos ng karo at sa pag-ayos ng mga buon. Well, kami ay tinutuloy lang namin ang panata ng mga ninuno namin kasi ito nakagisnan na naming magkakapatid. Lahat kami ay tumutulong sa pagtaguyod ng pagpalabas ng mga puon at saka sa isa na rin sa pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyaya na binigay nila sa amin bilang Pamilya Castro. Pero sa panata, hindi ko sure kung ano ang panata ng mga ninuno. Ang alam lang namin na nagpagawa sila ng mga santo na ilalabas sa Holy Week pangpadagdag sa pananampalataya ng taong bayan. Kagaya ng mahal na poong Nazareno, siguro siya ay mahigit na 150 years old. Kasama na sila dito sa bahay na ito. Ang bahay na ito ay mahigit 200 years old. Ang mga iba na mga puon na nandito, mahigit 70, 75 years old. Nakagisnan na namin sila kasi dito kami lumaki. Ang mga puon na ito ay nilalabas namin to add to the faith ng mga tao sa Plaridel, Bulacan. Hindi naman po ako taga rito na. Ako ay bumibisita lang tuwing mahal na araw para sa pagpugay sa kanila. We hope na ang paglabas ng mga puon na ito tuwing mahal na araw ay para i-renew ang faith ng mga tao. Dahil nung mga maliliit pa kami, pag lumalabas ang mga puon na ito, nagpuprosesyon kami. Sa gilid-gilid, may dala kami mga kandila at nagdadasal kami ng rosaryo. Ang panalangin ko, bumalik yun na nakagisna namin ngayon. Na hindi lamang ang tao ay nanonood sa mga kanto, kung hindi magsakripisyong maglakad at umilaw at magdasal habang lumalabas, habang nagpo-prosesyon. Ang mensahe ng simbahan sa aking palagay ay it should never change. Hindi dapat nagpapalit ang mensahe ng simbahan. Ang pagbalik ng tao sa simbahan sa akin, importante. Ang mga disenyo, kagaya ng sabi ng kapatid ko, ang disenyo nila ay from the original. Wala kaming binabago kasi tradisyon. Sa Pamilya Castro, malakas ang tradisyon at kultura ng tao. Sa ngayon, sa dami ng gumagawa ng mga struktura, ng mga disenyo, nababago kasi depende yun sa pananaw nung gumagawa. Pero ang nakikita ko, nandun din yung kanilang nasa puso ko, ano yung ginagawa nila para doon sa yung ginagawa nila yung mga santo na yan. So, nangyayari lang na yung panahon ng gumawa nito ay very traditional, na talagang gusto nila ay malapit kung ano yung ihawig doon sa original na mukha ni Cristo, si Salome, si Magdalena. Sabi nga ng kapatid ko, very traditional.
Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng santo ay ganyan. Kasi nag-change tayo ng habang panahon, napabago. Merong iba, kung mapapansin ninyo, yung doon sa procession, ilan na lang kaming ganito ang mga puon. Yung iba na ang mga itsura. Pero nandun pa din yung yung idea o yung expression na mahal nila si Kristo. Ang pagbihes ng mga puon ay isang malaking karangalan. So, we handle it with utmost care. Hindi yun lang basta bihisan mo ng ganito. Kailangan, dahan-dahan, kailangan mo silang irespeto. Dahil, paano mo dadamitan ng Nazareno ng iba? Diba? So, kailangan irerespeto mo siya. Maski maisip mo statue lang or estatwa lang, kailangan din punong-puno ka ng respeto at pagmamahal. Hindi lang dahil matanda na sila, kundi gusto mong maayos ang present sa tao. Kasi kung makikita nila kung paano mag-ayos, syempre, lumalagay sa isip nila na ganun talaga ang dapat itsura ng isang puon. Sa ngayon, nakikita natin sa mga prosesyon, hindi lang dito sa Plaridel o sa kung saan man sa Bulacan o kung saan, makikita natin na ang mga imahen ay nagbabago ng anyo. Sa amin, naabutan kami, kung kami tatanungin ninyo, ito na ang aming nakagisnan na mukha hindi na namin sila mababago. Kaya sumusunod lang kami doon sa ang pag-ayos sa kanilang yung pictures nila. Yung iba, maaaring nakikita natin, yung iba merong ibang pagkakasuotan, pero kami, ang gusto namin yung nasa buo ng aming puso, kung ano yung nakagisna namin nung bata kami, yun din ang makita, yun din ang gusto rin namin doon sa aming mga ibang kamag-anak sa aking mga apo, na ito yung, halimbawa, itong Magdalena, ganito yung kanya, si Nazareno, ganyan ang kasuotan niya noon. Para ang ng tao, yung kanilang kaisipan, ay maano doon sa kanyang yung paghihirap, saka makikita mo sa kanya yung talagang kung ano yung paghihirap niya para sa tao. Ang pinakamalaking hamon, I think, yung pag-imbita o pag-anyaya ng mga tao na hihila at magtutulak ng karo. Kasi ang nakagisna namin, yung mga lumang mga tao, yung mga matandang tao, ay mga nagsipagyao na. Right? So, ang mga tao na nayayaya namin ay ang mga bata na mayroong particular na panata o debosyon. Sa henerasyon ngayon, parang it's few and far between. Parang kaunti lang ang namamanata sa ngayong generation. Ang nangyayari dito sa amin, ang pinakamahirap ay yung paggagayak ng puon. Unahin mo yung paggayak ng karo, na titingnan mo na tama yung mga gamit. Dati ang ginagamit lang namin hindi generator, kundi mga battery, mga car batteries lang ang ginagamit namin. Kaya nung unang panahon, ang prosesyon napakatahimik. Madidinig mo yung nagdadasal ng rosaryo. Pero ngayon, dahil nga sa change siguro sa progression natin, tsaka wala nang makuha na mga car batteries, saan ka magre-renta, napunta na tayo, nauwi na tayo sa generator. Ang maganda naman ngayon, may mga lumalabas na mga silent na generator ngayon, kaya hindi masyadong maingay, hindi ka mukha noon. Pero ang isa pa, yung pagpapaayos mo ng karo, na titingnan mo kung maayos lahat yung gulong, yung mga kasukasuan niya na hindi kakalugyan dahil sa mga dinadaanan, hindi naman lahat patag.
minsan, ito, kumakalog lahat yung mga birina, yung mga ilaw, kaya minsan may nakikita kayo, napuputol yung prosesyon dahil nagkakaroon ng problema yung mga sinasakyan ng yung mga imahen. Tinitingnan namin na bago umalis ang mag-umpisa ang prosesyon, yung mga tao na pumupunta dito na gustong humila, pinapakain na namin na sila ng hapunan para naman yung kumbaga sa minsan aabutin ng matagal, ilang oras, 2 oras, hindi naman sila magutom. Ngayon kasi minsan napakahirap din na nung bata pa ako, ang nilalabas lang na karo wala pang 20. Ngayon nasa 90 na ata ang karo ngayon. Kaya ang karo sa karo lang na mag-aabot na siguro yung puno, yung una at yung dulo sa dami ng gustong na mamanatan na gustong maglabas ng karo. Pero kami, inaano namin, we say to it, na ang mga taong hihila ay complete nakakain, na na sila, nabigyan na sila napadala na sila ng kanilang mga inumin, para sa, kumbaga sa ay journey yun na nila, nasa nila, meron silang maiinom o kasi kung alam nyo naman, pag Holy Week ay napakainit. Kaya tinitingnan namin yung kanilang kalagayan na hindi naman sila masyadong mahihirapan din. Kasi sa maobserbahan nyo, napakahirap din ang maghila ng mga karong ito. Kamukha nung halimbawa nito sa amin, malaki-laki na rin yung mga karo. At yung iba nga, kamukha ng Nazareno, meron yung iba na may daladalang pangsungkit doon sa mga kahoy na ng mga nakasalalay dyan sa mga kalsada. Kaya we make it a point na lahat sila ay nasa properly address yung kanilang mga pangangailangan, yung kanilang mga pagkain. At pagkatapos noon ng prosesyon, pinapakain din namin sila kung sino yung gustong kumain. Binibigyan din namin sila ng konting kung ano man yung pangangailangan. Noong unang panahon, ang Nazareno ay nilalabas pagkatapos ng Ash Wednesday. Nilalagay yan sa simbahan na nakalagay, makikita nyo doon sa baba, yung may karosa. Yan pinapasan ng tao papunta sa simbahan. Nilalagay yan doon mula Ash Wednesday hanggang Holy Week. Holy Monday, inuuwi yan dito para ilagay sila sa karo. Kasi yun, para doon na sa prosesyon. Ito naman, ang makikita mo sa pangalawa, kung yung paano ginagayakan ng mga tao, ng mga katulong namin sa paggayak ng karo. Yan sila, nagkagayak sila tuwing ito ginagawa namin pag Holy Monday. Kasi Holy Tuesday, nilalabas na sila. Yan, so mapapansin nyo, ganyan ka busy pag Holy Monday dito sa amin. Lahat ng karo na yan, ginagayakan yan lahat para sa Martes Santong prosesyon. Yung karo na yan, kung gaano katanda yung yan din ang gaano katanda rin yung karo niya. Yan, nililinis yan, nilalabas pag 2 days before para linisin at i-prepare para sa prosesyon. Para sa susunod na generation, sana nananalangin kami na ituloy ang tradisyon na kung ano man ang nakagisna namin. Ilalabas din nila the way it's supposed to be. Hindi yung papalitan ang schedules or whatever ng paglabas ng poong.
At saka, syempre, yung susunod na henerasyon, nasa sa kanila na yun kung paano nila i-maintain yung pangangalaga ng bawat poon. Yun na lang, nananalangin kami na ituloy nila ang tradisyon kasi sa town ng Plaridel, importante pa rin ang prosesyon during Semana Santa. Gusto ko rin na yung mga apo ko sa ngayon na makita nila na kung ano yung tradisyon. Kasi kung makikita nyo, ang mga bata ngayon, iba na ang mga kanilang idea sa kayong pag-iisip. Kaya sila, in-encourage din namin na umilaw para ma-experience nila yung mga na-experience namin noon na pag nagpo-prosesyon kami every Holy Week. Friday, umpisa ng Tuesday, Wednesday, and Friday.